Thank you, Jesus. Salamat po sa inyong pagdulong ngayong umaga at natin po ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Nawa po kayo ay patuloy na kumukuha ng inyong mga lectures para po tayo ay makasunod sa ating pag-aaral. Okay, we are studying about the remnant at aking pong sasaluhan ang iniwan sa ating kanina sa ating Sunday School. At minumungkahit po na sana kayo ay nakakahabol sa ating Sunday School sapagkat napakaganda at napakalalim na mga insight na itinuturo sa atin. Kaya, ating pong buksan ng ating mga Bible sa Micah chapter 5. Ito po ang ating pinakateksto ng ating pag-aaral. Verses 7 to 8. Micah, pagkatapos po ng Jonas, Micah, Obadiah, Jonas, patapos Micah. Verses 7 and 8. Ang mga nalabi sa sambahayan ni Jacob ay maniniran sa gitna ng mga bansa. Matutulad sila sa hamog na mula kay Yahweh, para silang ulan na dumilig sa damuhan. Ang pag-asa nila ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sa nakaraan na linggo ay ating pong in-expound ang talatang ito. Ang mga labi sa sambahayan ni Jacob, the remnant of the house of Jacob. Nawa po kanina inyong nakuha ang mensahe sa atin about the convergence, ang pagkakatagpo ng spiritual na mga Kristiyano or the church at ang bansang Israel. Sa bilang review sa ating pag-aaral, we know that God is preparing the world for the darkest night that man's history has ever seen. Na inianda ng Diyos ang sanglibutan sa pinakamadilim na gabi na hindi pa nasaksihan at naranasan ng buong sanglibutan. At ang panahon yan na ating tinutukoy ay ang panahon ng paghahari ng Antikristo. Tayo po ay naniniwala sa liwanag ng salita ng Diyos na ang Iglesia ay daraan ng dakilang kapighatian upang ito ay kanyang madalisay. The main purpose of the Great Tribulation is to purify the church and to separate, ihiwalay ang maligamgam na mananampalataya sa isang tunay na Iglesia ng Diyos. Sa ating araw-araw na buhay, ito po yung ating nararanasan. We have a touch or a glimpse sa mga bagay na darating. At nawa po sa puntong ito sa bawat kapigatian na pinahintulot ng Diyos, tayo ay lalong lumalapit sa Diyos. The purpose of each tribulation na ating nararanasan, God is drawing us to Himself. Amen? Tayo ay nilalapit ng Diyos sa Kanyang sarili, if we have a right spirit. Gayunpaman, alam po natin, sa oras na alisin ng Diyos yung divine testimony, yung banal, yung double portion na nanahan sa mga dalawang saksi, ang dalawang saksi na kumakatawan sa mga hukbo ng mga mananagumpay sa ating kapanahunan, okay? Ito ang aalisin ng Diyos, hindi ang Iglesia. Kasi po yung ating nakagisnan na kaalaman, mahayag ang Antikristo kapag ang Iglesia ay na-rapture na. Subalit ngayon, nagkakaroon ng pagbabago na kapahiyagan ng Diyos na ating nadama na mas malapit sa puso ng Diyos at sa liwanag ng Diyos, ito ay maliwanag na maliwanag sa buong kasulatan. Hindi ang Iglesia ang kanyang kukunin, kundi yung divine testimony, yung divine anointing, that double portion, yung dalawang bahagi na nanahan sa mga mananagumpay in the last days. At sila ay magpapatutuo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo katulad ng kapangyarihan na nanahan kay Elias at Eliseo. So they will testify and they will preach about the kingdom. Kalang ipapangaral ang kaharian na dumarating. At nawa po sa punto ito inyo nang nalaman
kung ano itong kaharian na darating. Hindi ito ang iglesia ay lilipad sa langit. No. The kingdom that is coming, yung sinasabi ng Bible kapag si Kristo, pagkatapos ng Battle of Armageddon, itong tinatawag na Day of the Lord, ang araw ng Panginoon, kapag ang hukbo ng Panginoon at ang ating Panginoon ay bababa dito sa lupa at makipagdigma kay Antikristo sa falsong propeta, at definitely ang ating kaaway ay babagsak. At pagkatapos noon, dito sa lupa, at sinasabi ng Biblia at paulit-ulit nating sinasabi sa Nisitas, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. Kaya, tayo maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. And only those Christians who have overcome, yung mga Kristiyano na nagtagumpay, sila po ang makakasama sa unang pagbangon, gaya ng binanggit kanina. At sa panahon ng pinakamadilim na gabi na mararanasan ng sangkatauhan, ito ang paghahari ng Antikristo. Kung saan, gaya ng ating sinabi sa Matthew 24, kapag nakita ninyo, sabi ni Mateo, na binanggit niya, sinitas niya, sinulat ni Propeta Daniel, kapag ang Antikristo ay lumuklok na sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem, at ang kanya sinabi, flee Judea, tumakbo kayo sa kabundukan. At alam natin, ang mga remnants, yung ating binasa kanina, ang mga remnants o mga nalabi ng mga Hudyo at ang mga remnants ng mga Kristiyano, they will flee from the cities of this world. At alam natin, doon sa ilang, sila iingatan at aalagaan ng Diyos. Kung paano si Obadiah ay iningatan niya ang 100 propeta. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa mga sumaksing ito laban. Halos ang kanilang ministeryo ay pagsaksi laban sa kasalanan ng sanglibutan ito. Kaya ang marami sa atin ay inihanda ng Diyos sa ganitong ministeryo sa ating kapanahunan. At doon sa lambak ng kapigatian, the Valley of Achor, doon sa ilang, doon ang mga Kristiyano, the remnant of Jews or the remnant of Christian, kanilang ipakikilala ang Mesyas sa mga remnants of Jew. Hindi nila ipakikilala ang Kristyanismo, hindi nila ipakikilala ang kanilang organisasyon. They will convert this remnant of Jew to Christianity. They will present their Messiah to them in the Valley of Achor. Sa lambak ng kapigatian. Kaya sinasabi niya, I will woo you there. At tayo din. Doon tayo kinakasal, doon tayo nilalapit ng Diyos sa lambak ng kapigatian ng ating buhay. So doon din sa panahon yun, marami sa mga remnant of Jews to ay makikilala nila ang kanilang Mesiyas sa pamagitan ng mga remnants of Christians. Kaya tayo pinagpapasalamat at sinasabi, at the sound of the last trumpet, sa tunog ng huling trompeta, ano po mangyayari? Ano po mangyayari? What is the next event that will come? Ang unang pagbangon mula sa mga patay. Kaya sabi ni Paul, that I might attain the resurrection among the dead. At pagtapos ng resurrection, ascension. At pagkatapos po ng ascension, yung pag-akyat, actually yung rapture, ganyan nga tinasabi, wala yan sa Bible. Ang ginagamit ng salita ng Diyos ay ascension. That is the right word to use. Kapag sinabing, ang iglesia ay kukunin, ang sabihin niya, ang iglesia ay tataas kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay tataas. Siya ay muling nabuhay at tayo rin ay muling mabubuhay at siya ay tinaas at tayo rin ay tataas. Amen? Kaya He is the firstborn of the brethren. Siya ang panganay, siya ang pangunahing bunga. Kung ano kanya naranasan, ito ang ating mararanasan. Amen? Nawa po sa paulit-ulit natin pag-aaral na ito po ay natanim na sa inyong puso. At pagkatapos po ay ating tayo ay ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay nahayag doon sa spiritual na kaharian, then God will give us the role to the kingdom, and then He will establish His kingdom on the earth. And we will reign with Him for 1,000 years. Then God will send a new heaven and new earth. This is the mighty reign of our Lord Jesus Christ. Okay. Kaya,
Ito pong ginagawa ng Diyos ngayon sa ating kalagitnaan. Ang purpose ng ating Panginoon in the vision of the day of the Lord, it is a great people and strong appearing with the Lord. Ano po ang purpose? To make an end of sin in the earth. That is the true vision of the day of the Lord. So, ating pong buksan ang ating mga Bible sa Joel chapter 3, verse 16. Okay? Inyo po nga madaling mabuksan yan. Pagkatapos, okay, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel. Can you say that without looking your Bible? Amen? Joel chapter 3, verse 16. Ito po ay napakadaling tandaan, gaya po ng chapter 16 ng John. Chapter 3, verse 16. Okay, let's open our Bible. Ang verse na ito ay parallel sa Micah chapter 5, verse 6 and 7 nating binasa. Ito po ay kaagapay ng likas nating binasa kanina. Verse 16. Dumadagundong ang tinig ni Yahweh mula sa bundok ng Sion. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa at langit. Subalit ingatan niya ang kanyang bayan. So sinasabi po dito sa verse 16, the Lord also shall roar out of Zion. Na ang Panginoon ay dumadagundong ang tinig ni Yahweh mula sa bundok ng Sion. Kaya dito ay ating makikita, listen, I want all ears at this point at this point. So but we will build a concept here. Kaya dito po yung ating makikita ang isang mahalagang konsepto. Sa dakong ito, sa talatang ito, ito ay dapat na manatiling, para po tayo ay dapat na manatiling sinasabi doctrinally sound. Para magkaroon tayong wastong sa ating mga katuruan. Dapat tayong maging maingat, panatilihin natin ang balanseng ito. Ito pong singularity and plurality. Plurality, okay? Ito pong pag-isa at itong pangmaramihan. I will elaborate. Kailangan po ay maging balanse tayo sa punto ito. Kung inilagay po ang ating buong pansin doon sa anong magagawa o gagawin ng mga remnant, you lose sight of God. Kung ating buong pansin ay ating binigay sa anong gagawin ng mga remnant, yung pong nalalabi, either Jew or Gentiles, kapag ating pong isinenter ang ating attention doon, we will lose sight of God. Okay? At kung ating inilagay yung ating buong pansin, ano ang gagawin naman ng Diyos, you lose sight of the remnant. Maalis yung paningin or pansin sa mga remnant. Alin po sa dalawa, making God do it all, bring us into a static condition. Dadalhin po tayo sa isang kondisyon o kalagay na hindi ka nakikilos. Gagawin ng taong lahat, dadalhin tayo sa discouragement. Kapag inyong inisip, hindi ko magagawa yan, I'll never do that. Hindi ko makakaya yan. Kaya, so ang mangyayari po tayo ay maghihina ng loob. Ang Diyos ang siyang gagawa, listen, ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat ng mga bagay na yan, then you stop. Kaya ito po ay doctrinally sound in the concept of the overcomer. So, ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat ng mga bagay na yan, then you stop. Kung ito ang ating nagiging doctrine, alam po ninyo, atin pong mawawala yung konsepto ng pagiging mananagumpay, we will never understand. You want to keep on target, kaya ang ating pong gawin ay ganito, kailangan natin ilagay sa balanse. It isn't what we are going to do, it is the Lord Himself who is going to roar out of Zion. Ito po ang dapat natin bigyan ng din. The Lord Himself who is going to roar out of Zion. Amen? Ang Panginoon mismo po ang siyang aangal sa bundok ng Sion. Ano yung ating gagawin? Ang Panginoon mismo siya ang aangal mula sa bundok ng Sion. At sinasabi po sa verse 16, animoy
Kulog na nagbubuhat sa Jerusalem, ano pa't nanginginig ang lupa at ang langit, suba't ingatan niya ang kanyang bayan. At sa verse 17, sinasabi po, the Lord your God dwelling in Zion, my holy mountain. Verse 17, sa gayon malalaman mo, Israel, na akong si Yahweh, ang inyong Diyos. Ang aking taanan ay ang Zion, ang banal kong burol. Okay. Kaya dito po natin makikita, hindi na po sa itaas ng bundok na yung makikita ang kalwalatian sa lupain ng Israel. Subat ito po ay ang kanyang iglesia sa mga tao. We are Zion. Okay? We are Zion. The Lord your God dwelling in Zion. The Lord your God is dwelling in Zion, my holy mountain. At sa panahon na darating, ang aking pong dinidiin dito, ang kalwalatian Diyos guys sa Israel ngayon. Okay, listen. I'm building a foundation. Na ang kalwalati ng Diyos ay nakikita noong panahon sa lupain o bundok ng Sion. Subalit sa panahon na darating, aking po masasabi na ang iglesia, ang mga tao, siya ang Zion. We are Zion. At ang Panginoon ay aangal, dadagundong ang tinig mula sa atin. Amen? Mula sa atin. Hindi po naunawaan yun? Jerusalem shall be holy. Magiging banal ang Jerusalem. Kaya the Lord will roar out of Zion, at ang gagawin ng Diyos, tayo, ang Zion. Kaya minsan po ang iglesia natin ay gustong palitan ang pangalan sa patnubay ng Diyos na Zion, Mount Zion. Okay? So, verse 17, sinasabi po, and there shall no stranger pass through her anymore. Kaya po sinasabi na sa panahon yon, magiging panay o ito ay hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Ang pakasalin po dito ay medyo malabo, pero sinasabi po sa Ingles na sa bundok na yon, there shall no strangers pass through her anymore. Today, the church is full of strangers. Inyo po napapansin, ang iglesia sa Salpuyan ay puno ng mga taga-ibang bayan. They don't know God. Hindi nila nakikilala ang Diyos. They know the church, but they don't know God. Subat sa panahon na darating, atin ang dalawang ito. Those who know God and those who do not know God inside the church. Atin ng Diyos ang mga tao na sa loob ng iglesia, yung may kilala nilang Diyos at hindi nakakilala sa Diyos. Amen? Praise God. Okay. Kaya inyo po nakikita ang larawan that God through the remnant who will reconcile Israel, who will smite the nation. Kaya sa pamagitan po ng mga nalabi, the remnant, sila po ay pagkakasundo nila ang buong Israel. Sila po ang hahampas sa mga bansa. Hindi po ganito ang senaryo, okay? Ang Diyos ay nandito at tayo naman ay nanunod. Hindi po. Hindi rin po ang mga remnant ay biglang binigyan ng kapangyarihan. It is God clothing Himself with the remnant. It is God clothing Himself with the remnant. God doing it through the remnant. Ang Diyos mismo po ay sinusuot niya na parang damit sa pamagitan ng mga remnants. Okay? Ang Diyos mismo sinusuot niya parang damit ang mga remnants. Ang Diyos ang siyang gumagawa sa pamagitan ng mga remnants. Ito po ay a very important concept na kailangan natin malaman. Sinasabi po sa 2 Thessalonians chapter 1, the Lord shall appear in and with His saints. Okay? The Lord shall appear in and with His saints. Hindi po nakukuha ang aking nais na ipahabot sa atin lahat. Amen? It is God clothing Himself with the remnant. Ang Diyos mismo na siyang sinusuot niya na parang damit ang mga remnant, ang Diyos ang siyang gumagawa sa pamamagitan ng mga remnant. Kaya po, siya sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 1, the Lord shall appear in and with His saints. Ang Panginoon ay mahayag
sa loob na nasa loob at kasama ng kanyang mga banal. Okay. Kaya He will appear in not only with His saints. Listen to that. Ang Panginoon po ay mahayag na sa loob ng kanyang mga banal, hindi lang pong kasama ng kanyang mga banal sa kanyang pagdating. Subalit sila, ang kanyang mga banal, ay sumasa kanyang mga banal. O ang ating Panginoon ay sumasa kanyang mga banal. Very confusing, but it is not. Okay? But it is in the saints. The Lord shall appear in, not only with His saints, but in His saints. Siguro itatanong ninyo, ano ang ibig sabihin po nito? Na they will never see Jesus, only Jesus in us. Kasi po ganitong tinatanong ng iba. They will never see Jesus, only Jesus in us. Alam po niyo, hindi po totoo yun. Sa pagdating ng Panginoon, na hindi nila makikita si Jesus dahil si Jesus ay nasa loob natin. No. Jesus will appear, but He will appear by Himself, but also in His people. Okay? Si Jesus ay mahayag. Tunay siya mahayag, makikita natin siya, kasama natin siya, at subat siya kasama at nasa loob ng kanyang mga banal. So the whole appearance will be Jesus. Kaya ang buong larawan po ay yung makikita ay si Jesus. Okay. Subalit po si Jesus, doon po sa lapap, tiyak na ay identifiable. Pagdating niya sa itaas ay atin po siya makikilala at ang bawat sa atin, tayo rin ay makikilala. Isa pong kamalian kapag sinabi ng mga tao, they will never see Jesus, only us. Kasi meron pong mga taong ganyan na, mga Kristiyano naniniwala sa ganitong katuruan, na hindi nila makikita si Jesus, ang kanila makikita ay tayo. Hindi po totoo yun. But the point is, Jesus, He will not be over there alone. He will be there, but He will be also in us. Okay? Kapag nahayag si Kristo sa kanyang pagdating, sa pagtunog ng trompeta, hindi po siya nag-iisa. Siya ay nasa loob ng kanyang mga banal. Kaya masasabi rin ng mga tao, katulad na sinabi po sa Isaiah 61, that's the seed, yun po ang binhi, that the Lord has blessed. Kapag nangyari yon, sasabihin po ng mga tao, gaya sinabi sa Isaiah 61, yon ang mga binhi, yung kasama niya na nahayag doon sa ipapawid, na sila ang mga tao na kanyang pinagpana. Magiging obvious po, maliwanag sa mga tao na ang Panginoon ay nananahan sa mga taong ito, sa kanyang bayan. At lahat ng nakaunawa magsabi ng amen. Okay. Siya mismo ay mahayag. So He comes in and with His saints. Okay? He comes in and with His saints. Siya po ay darating, gaya ng ating nasabi. Pagkatapos ng Great Tribulation, at the sound of the last trumpet, siya po ay darating nasa loob ng kanyang mga banal at kasama ng kanyang mga banal. Amen? Okay, why did I elaborate this? Para po yung ating mapanatiling ang balancing ito. Hindi po tayo magkakaroon ng doctrinal error sa ating pagbasa about the remnants. So, He's going to come in the saints and He's also going to come with the saints. Ito po ay isang mahalagang konsepto. Kapag ating pinag-usapan na patungkol po sa ang Panginoon ay sumasa atin or the Lord is being in us, the Messiah, siya po ay parehong nasa loob at kasama natin. Subat yung paging kasama natin, siya, hindi po nating alalahanin ang bagay na yon. Dahil yun ay historical fact na siya po ay darating kasama natin. He is coming with us. Okay? He is coming with us. Siya po ay darating na kasama natin. Huwag po nating alalahanin yun. Tiyak na siya darating na kasama natin. And what God is working on today, ito po. And what God is working on today is that He is in us. Ito po ang pinagtatrabuhan ng Diyos sa kasalukuyan sa atin, ay yung siya ay nasa
loob natin. Okay? At ang bagay nito ang siyang problema. Ito ang dakilang, malaking, lumang, buong problema ng bawat sa atin because yung kasama natin siya, wala pong problema. Yung pong inas, yun po ang malaking problema. Inyo po natinig yun? He's appearing with us, that is an historical fact, no problem. But in us, yun po ang malaking problema natin pag-usapan. So, meron pong dalawang aspekto sa bagay nito that Christ in you. Okay. Naging mabilis po ang aking pagtalakay, pero at this point, inyo po maunawan ang aking idinidin. Okay? So, there are two aspects of Christ in you. Ito po ay sinulat ko sa overhead projector para maging maliwanag sa atin. Two aspects of Christ in you. First, Christ must be formed in you. Second, Christ must dwell in you. Si Kristo ay dapat maporma, mahubog sa loob natin. Pangalawa, siya ay dapat manahan sa loob natin. These are the two aspects of Christ in you. Hindi po naunawan? Is appearing, siya po ay mahayag, dumarating, na siya ay nasa loob ng mga banal at kasama ng mga banal. Yung po ay maliwanag? So, meron pong dalawang aspekto yung si Kristo na nasa loob natin. Yung nasa loob natin. Yung una, si Kristo ay dapat maporma sa loob natin. At ang pangalawa, si Kristo ay dapat manahan sa atin. These are two distinctly different aspects, okay? Ang dalawang ito ay bukod tanging kakaibang aspekto. Dalawang tanging kakaibang aspekto. Very distinctly different. Okay. Ang ating pong sinasabi ay ganito. Bago dumating o magpasok ang Panginoon para manahan sa templo, He first must build the temple. Bago magpasok ang Panginoon para manahan sa templo, who is the temple? Sino po ang templo? Tayo. He first must build the temple. So, Christ must be formed in you, which is the temple. Okay? Si Kristo ay dapat maporma sa inyo. Ang ipinoporma sa atin ay si Kristo. Kaya bago makapasok manan si Kristo sa templo, kailangan munang maitayo ang templo. Hindi ba? Okay. At ang templo ay ang Mesiyas. Listen. Ang templo ay ang Mesiyas at ang inhabitant ay ang Mesiyas din. Nandiyan ba kayo? They both are Messiah. Ang dalawang ito ay kapwa sa Mesiyas. Subalit yung isa ay ang new creation. Hindi po nakuha nga sinasabi? Christ must be formed in you. Kailangan muna si Kristo ay maporma sa inyo. Ang ibig sabihin dito, bago makapasok ang Panginoon para manahan sa templo, He must first build the temple. At the temple ay ang Mesiyas. Ang inhabitant ay ang Mesiyas din. Kaya, yung isa, which the temple, ay ang bagong nilikha. The new creation, which is the forming of us into the divine nature. Itong pagporma sa atin doon sa pagkakaroon ng banal na kalikasan. At yung pong isa ay ang Panginoon ay dumarating sa Espiritu para manahan dito sa bago nilikhang ito. Inyo po nakuha? Yung po, inyong nakita ang pagkakaiba? One is the house formed. Yung pong isa, yung tahanan na naporma, at ang mananan sa bahay na ito ay ang the person of the Godhead.
na dumarating sa pamagitan ng Holy Spirit para manahan sa loob natin. Inyo po nakuha yun? Okay. Sa inyo pong palagay, which takes place first? Ano po sa inyo palagay ang unang dapat maganap sa dalawang ito? The forming. Okay. The formation must take place first. Yung pong dapat na manguna. Subat ang punto ay ito. They both are Christ. Sila'y pareho o kapwang kay Kristo. God will never dwell in Adam. Listen to that. God will never dwell in Adam. Kailanman po hindi mananan ang Diyos kay Adan. Sino pong si Adan? Kumakatawan sa ating lumang likas. God dwells only in Christ. God dwells only in Christ. Ang Diyos ay mananan lamang kay Kristo. Kaya tanging kapag si Adan ay naging Kristo sa loob natin, na magkakaroon tayo ng anumang pag-asa na ang Ama at ang Anak ay manahan sa atin. Hindi po nakuha yun? Kaya hindi po pwedeng manahan sa atin, sa ating lumang likas, ang ating Panginoon. Hanggang si Adan, ang lumang likas natin, ay maging Kristo, maging templo, ay hindi pwedeng manahan ang Diyos. So let me show you scriptures. First of all, let us look at the forming of Christ. Okay? Ang ating pong titignan muna ang pagporma ni Kristo sa loob natin. This is not the coming of the Lord to dwell in us. This is the born-again experience. Yung pong the forming of Christ in us, yung pong pagpaporma ni Kristo sa loob natin, this is the born-again experience. Ito po ang muling paglikha, muling pagbago, paglikang pagpanibago. Kung ano po tayo. And this is the difficult part. Ito po ang pinakamahirap na bahagi. It cannot be done instantly. Hindi po ito magagawa na kaagad-agad. It cannot be done painlessly. Ito po hindi mo magagawa na walang na paghihirap o pagtitiis. It cannot be done while you hold on to your life. Hindi po ito magagawa habang pinaghahawakan natin ang ating sariling buhay. Sapagkat it is the abolition of the Adamic nature. Ito po ang pagbibigay wakas sa ating Adamic nature na nasa loob natin. Okay? Yung born-again experience. Yung pong born-again experience, yung pong number one aspect ng ating Christ in you. Yung pong pagporma ni Kristo sa atin, ito yung born-again experience natin. Yung paglikha ng panibagong kalikasan sa atin. Hindi po nakuha yun? Okay. So, gaya na aking nasabi, hindi po ito madali. Hindi ito kaagad-agad na magagawa sa atin. So, ang mangyari dapat ma-abolish ang Adamic nature natin. At ito ay recreation, muling paglikhang panibago sa loob natin sa pamagitan po ng permeation, paglaganap. Ito po ay katulad kapag tayo po ay supermated with God, tayo po ay nakababad, napuspos sa Diyos, at tayo nagiging kakaiba sa ating likas. Kumakalat, lumalaganap sa ating loob ang Diyos, at ang ating likas ay nagbabago. Subalit, kahit po paano siya na tayo nagbabago sa loob, tayo ay nandoon pa rin. Tayo ay laging tayo. We're always us. Bong is always bong. Yun po lagi. Bong is always bong. You will always be you. Subalit tayo po ay so permeated with the divine nature. Tayo po ay buong puspos na nakabalot ng banal na kalikasan. Ito ay isang kakaibang likas. Isang likas na maglilingkod sa Diyos dahil it is of God. Ito po ay sa Diyos. For example, 2 Peter po sinasabi. Open your Bible in 2 Peter chapter 1, verse 4.
2 Peter. Okay, bilisin po natin. 2 Peter chapter 1, verse 4. Verse 4. Sa pamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo na kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ito po ang dinidin natin, makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Sa Ingles ay napakaganda po ang pagkasalin na partakers of divine nature. Imagine, kayo ay magiging partakers of divine nature, makahati, makabahagi sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Think of it. Kalikasan ng Diyos, makibahagi kayo, makihati. It is not human nature. Hindi po ito makataong likas. It is divine nature. Hindi po ito yung pinagtatagpi-tagping likas na tao. Hindi po ito isang likas ng tao na sinusubok maging mabuti. Kailanman hindi po ito ang makataong likas. Ito po ang likas ng Diyos. Ang banal na kalikasan ng Diyos. Ang banal na kalikasan na bahagi sa atin. Amen? At sinasabi, kapag ito ay nahurog sa atin, ito ang tanging daan na tayo po ay makakaiwas sa mapanirang simbuyo ng kahalayan na umiiral sa mundong ito. Hindi po naunawaan? Hindi tayo makakaiwas sa mapanirang simbuyo ng kahalayan na umiiral sa mundong ito unless na tayo ay maging partakers, makibahagi sa kanyang banal na kalikasan. It is by changing our nature from the human to divine. Ito po ay pagbabago sa pamagitan ng ating ito ay pagbabago ng ating lumang likas doon sa pagiging banal na likas. Kung hindi natin naunawan ito, hindi natin maunawan ang Kristyanismo. Dahil po ang Kristyanismo, listen, the meaning of Christianism or Christianity ay hindi po mga tao o mabubuting tao na dumadalo sa iglesia. Hindi po ito. Ang Christianity is a new creation. Okay? Ang Kristyanismo, ito po ay bagong nilikha. It is not a modified old creation. It is a new creation that is born of God. Ang Kristyanismo po ay ito ang bagong nilikha na naporma sa inyo, na isinilang ng Diyos. It is born of God. Ang Kristyanismo, ito po ay ang bagong nilikha. Hindi po itong pinagandang lumang nilikha natin. Ito ay isang bagong nilikha that is born of God, na isinilang ng Diyos. Hindi po naunawaan? Hindi po naunawan, that is Christianity. Hindi po yung Kristyanismo na nag-a-attend kayo, mabuting tao, pilit nag-a-attend. No! Christianity, yung bagong nilikha na nasa inyo. Amen? Na isinilang sa Diyos. Dahil ito po ang core, ito po ang sentro, importanteng bahagi o buod ng Kristyanismo. That is the core of the New Testament. Ito po ang pinakamahalagang bahagi ng bagong tipan. Ito po ang sikreto ng Diyos. Ito po ang sikreto ng Diyos. The mystery of the gospel. Ano po yung mystery of the gospel? Sabi ni Paul, the mystery of the gospel, ang hiwaga ng Ebanghelyo is Christ in you. Na si Kristo ay sumasa inyo. Amen? Kung hindi po natin naunawan ito, hindi natin makikita na posible pala ang buong tagumpay. Kaya hindi natin naunawan ito, hindi natin makikita ang buong tagumpay na ito pala ay posible sa ating buhay. Kung inyong palaging tinitignan ng mga tao laging sinusubok, subalit anong dahilan hindi nila nakakayanan? Alam po ninyo, hindi nila magawang magtagumpay at yun po ay totoo. Lagi po na inyong nakikita mga tao sinusubok pero hindi nagtatagumpay one way or the other.
Pero, kung inyo mapapansin talaga, yon ay totoo sa ating buhay. Sapagkat si Adan can try and try and try. Si Adan po, ang ating lumang likas, pwede niyang subukan magtagumpay, at tanging kanya magagawa, at magagawa ay masumpungan at maranasan ang kabiguan. Lagi, hindi ba? Ito ang ating naranasan. Hero meet with failure. Only God, listen, only God can meet God's standard. Only God can meet God's standard. Tanging ang Diyos ang makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang lumang likas natin kay naman, hindi niya maabot ang pamantayan ng Diyos. Kaya, kailangan tayong makibahagi, a partakers of divine nature, na ngayon si Kristo pinoporma sa inyo. Amen? Hindi po nakuha? Tanging ang Diyos ang makaabot ng pamantayan ng Diyos, and it is only as God's nature is formed in us that we can do God's will. Amen? Tanging kapag ang kalikasan ng Diyos ay nahubog sa bawat sa atin, doon lamang na ating magagawa ang kalooban ng Diyos. At tanging ang kalikasan ng Diyos ay naporma sa loob natin. Kaya sa 1 John 3:9 sinasabi po, 1 John 3:9, he that is born of God does not commit sin, for his seed remain in him, and he cannot sin because he is born of God. Amen? He is born of God. Siya isinilang sa Diyos. That which is born of God, people, yung mga isinilang sa Diyos will never sin. Hindi sila makakasala. It cannot sin. It is the nature of God. Ang kalikasan ng Diyos ay hindi makakasala. At tanging habang ating binibigay ang ating sarili sa process ng transformation, tanging habang ibinigay po natin ang sarili sa patuloy na pagbabago, moving from the human nature to divine nature, ang paglipat po natin mula sa ating mga taong likas tungo sa banal na kalikasan, that we can be indwelt by God, na tayo ay pwedeng maging tahanan ng Diyos. Amen? Hindi po naunawaan? You have to go on with the program. Hallelujah. Kaya ito po ang dahilan bakit ang unang bahagi ng Christ in you, yung po sinabi natin kanina, ito ang pagporma ni Kristo sa loob natin. Kaya, si Kristo ay hindi tao, alam po natin, kapag si Kristo ay naporma sa inyo, hindi naporma ang isang tao sa inyo, kundi ang naporma sa atin ay ang Mesyas ng Diyos sa inyo. The Christ, the Messiah, is formed in you, the eternal Messiah. That's what Christianity is. Yun pong ibig sabihin ng Kristyanismo. Amen? Hindi po naunawaan? Hindi po naunawaan? Amen. Kaya, yun po ay mahalaga. Kaya sinabi po ni Paul, I am crucified with Christ. Ako napakasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. And I believe at that point, sinasabi ni Paul, is coupling the two. Pinagsasama niya ang dalawa, kapwa ang pagbabago at ang pagkatapos yung pananahanan ng Diyos Ama at ng Anak. Okay, now let us look 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Please open your Bible in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Alam po ninyo, 2 Corinthians chapter 3, it describes the New Testament. Pinaliliwanag po sa atin ang bagong tipan. It tells you the new covenant is. Dito po sinasabi sa atin kung ano ang bagong tipan. 2 Corinthians chapter 3. Okay? Verse 18. Kaya sa verse 18, inyong mapansin sa 2 Corinthians, sums it up. Pinagsama-sama na po dito ang bagong tipan. Kung ano ang bagong tipan. Verse 18.
Dadabuat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kalwalatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya na mula sa Panginoon na Espiritu. It sums it up, ang New Covenant. Sinasabi po na naalis na ang talukbong. Ano yung talukbong na yon? Yung talukbong na nasa mukha ni Moses. Bakit po nakatalukbong si Moses? Dahil po sa kalwalatian ng Diyos nung siya ay pumanik sa bundok na Sinai, bumaba siya, at nung siya ay bumaba, ang kanyang mukha ay nagniningning. At ngayon, yung talukbong na yon ay inalis. Dahil po, nung nakatalukbong pa siya, ang ibig sabihin, we are cut off from God with the veil. Yung pong talukbong na yun ang ibig sabihin tayo po ay malayo sa Diyos. We are cut off. Hindi natin nakikita ang kalwalatian ng Diyos. Subalit sinasabi daw ngayon, inalis na yung talukbong. Kapag inalis na yung talukbong, ano pong mangyayari? We can see the glory of God. Amen. So, sa ating pong pagtingin sa kalwalatian ng Diyos, sinasabi sa verse 18, ang ating pagtingin ay para tayo nakatingin sa isang malabong salamin. We see in a dark glassly. Hindi ba? And that is the will of God today. Kaya hindi po natin hayagan nakikita ang kalwalatian ng Diyos. Ito po sapagkat kalooban ng Panginoon. Pero, none of us here is beholding the face of God. Hindi ba? Isa man sa atin dito, hindi natin nakikita ang mukha ng Diyos. Gayunpaman, in different things, subag ko iba't ibang bagay na pinaintulot ng Diyos, minsan, sa isang kislap ng intuition sa kanyang mga salita, ay ating nakikita ang Diyos. Minsan sa ibang mga tao, minsan sa kabutihan ng Diyos sa atin, nakakasulyap tayo, we have a glimpse, tayo sa ministry, sa kalwalatian ng Panginoon, at sa ibang bagay, we are glimpsing the glory of God. Hindi ba? Sa mga bagay ito na minsan, nasusulyap natin ang mukha o kalwalatian ng Diyos. We see in a glass darkly. Sa verse 18, sinasabi, the glory of the Lord are changed, are being transformed. Sinasabi, are being transformed. Sa ibang salin po sinasabi, at ngayon naalis na ang talukbong sa ating mukha at tayong lahat na nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon at ang kaniningan iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago. Listen, ang sinasabi, we are being transformed. Tayo ang bumabago sa ating anyo. We look on a dark glassly. Hindi nakikita gaya po ang mga figures ng Panginoon sa isang screen. Ito po ay mga figures na hindi mo gano'ng nakikita. Pero, sinasabi sa pamagitan po noon, tayo po ay nababago. Okay? We are being transformed, changed. Alam ba ninyo kung saan na-derive yung salitang transform dito at this point? At this point, yung transform, yun ay nahango sa salitang metamorphosis. Hindi po nakuha? Yung transform dito, yung salitang transform, yung pagbabago, ay nakuha sa salitang metamorphosis. Yung kayo po nag-aaral ng science, ay ang metamorphosis ay isang process, hindi ba? So, ito ang pagbabago ng isang uod. Salamat, na-correct na ngayon. Wala palang H dito sa ang uhod. Uod. Mabuti na consult ko si Mr. Ingles. Ito po ang pagbabago ng isang caterpillar from a butterfly. Ayun po ang alimbawa. So, iyon pong salitang ginamit dito, being transformed or being changed, yung pagbabago, yung pong pagbabago ng caterpillar, yung pong uod, at siya'y nagiging kakon, hindi ba? Pagkatapos siya nagiging kakon, siya paano supron, ibabat niya kanyang sarili. For how many days or months, I do not know. At pagkatapos siya ay biglang lalabas na maging paru-paro. Yung process na yon na tinatawag na metamorphosis, yung pong pagkilos ng anumang metabolism, etc., I do not know. Kapag siya nasa loob ng kakon, sa ilang mga araw, siya ay lalabas na paru-paro.
Okay? Yung pagbabago yon ay itong binabanggit, itong ginamit sa salitang ito na ating binasa. Hindi po nakuha? Okay. Ikaw pa rin ang dating persona, katulad ng isang uod at paru-paro. Kinuha sa isang persona, dating parehong hayop, subalit nung dumaan sila ng metamorphosis, yung pagbabago, sila po ay naging kakaiba, hindi ba? Are you still there? Okay, ano po ang nangyari sa uod na yon? Yung ating nakita, ano po nangyari sa uod na yon? Siya ba ay nasa loob ng paru-paro? Siya ba ay nasa loob ng paru-paro? Meron ba siyang alaala? O kanya bang naalala nung mga araw na siya po ay uod? Ang sabang paru-paro, kanya bang naalala ang kanya mga araw bilang isang uod? Kapag binuksan mo ang isang kakon sa tamang panahon, ano pong lalabas? Anong iyong makikita? Isang paru-paro, a butterfly, hindi ba? So, ito po ang ginamit na salita sa verse 18. Yung transform, ito ang metamorphosis. It is not, listen, it is not a metamorphosis of the outward man. It is not the metamorphosis, yung pagbabago ng ating panlabas na tao. It is a metamorphosis of the inward man. Ito po ang pagbabago ng yung panloob na tao natin. Hindi po nakuha ang bagay niyon? Okay. Ito po panlabas na tao, ito po ay mananatiling hindi nahihipo. Siya'y dadalhin doon sa pagpapasakop sa Mesyas. Itong miserableng mabantot na laman na ito na nasa atin. Okay? Ito pong outward man is compelled both by our character and our divine nature to do right. The stupid beast na ating masasabi. Ito pong panlabas na tao natin ito laman. Siya po ay mapipilitan pareho na sumunod sa pamagitan ng ating character na dinevelop sa inyo at yung banal na kalikasan na gumawa ng mabuti. Kaya ito pong metamorphosis nito ay nagaganap ngayon sa ating panloob na tao. Ang tanong, yun ba'y talaga nangyayari sa inyo? Yung metamorphosis. Siya'y nasa isang kakun, yung pong ating panloob na tao. At merong isang lumalabas at ito ay hindi po isang uod. It is a butterfly. Amen? Ang lalabas sa inyo ay isang paru-paro. It is different. Ito may kakaiba. Caterpillar cannot fly, hindi ba? Ang isang uod ay hindi po makakalipan. Pwede itusok mo ang pakpak sa kanya, hindi ba? Siya'y nalika upang kumawag-kuwag, sinasabi. Kumawag-kawag dyan sa lupa. He is not made to fly. Hindi po siya nilika para lumipad. Pwede mong sabihin sa kanyang, umakyat ka dyan at lumipad. Kung ikaw ay maghihintay sa Panginoon, you will fly. Ikaw ay makakalipad. You can wait on the Lord. You can wait on the Lord. Pwede siya na maghintay sa Panginoon. You can wait on the Lord. At hindi siya makakalipad. Ano man ang iyong gawin sa Kanya, pumunta ka sa itaas ng mataas na building, kumuha ng isang caterpillar at uod, lagyan mo ng pakpak, itaapon mo. Magagaya dyan, babaksak pa rin. Lagyan mo ng kulay. Pintaan mo. Lahat ng gustong gawin mo sa Kanya is basically a caterpillar. Hindi ba? Uod pa rin siya. At siya inilika para siya ay gumapang dito sa lupa. Subalit ang paru-paro, hindi siya nag-aalala sa paggapang sa lupa dahil ganun siya nilika. The butterfly is beautiful. Amen? Made to be beautiful. Marami po sa mga nilikha ng Diyos, they are just made to be beautiful. Amen? Like the lilies. Consider the lilies, sabi ng ating Panginoon. So, the butterfly is beautiful, made to be beautiful, made to fly. At siya'y lumabas mula sa uod. At mula sa uod, lumabas ang paru-paro. Isa ito sa dakilang hiwaga ng Diyos. Ito ang ginamit sa salita sa talatang ito sa verse 18. Tayo po ba'y mini-morphisans? Are we being metamorphed or changed? Whatever. Yan bang nangyayari ngayon sa atin?
Ang tanong, into what? Sa pagiging ano? Katulad ng wangis. Kanino wangis? The glory of God. And we are being metamorphed, changed, not an imitation. Tayo ay binabago, hindi pa doon sa isang imitasyon. Hindi po ang laman na sinusubok niya magkaroon ng bagwis. Ang laman na ito na pinipilit mo na lagyan ng bagwis. Itong laman na ito, hindi po. It is far deeper process po yun. Mas malalim na patuloy na pagkilos ng Diyos. It is a transformation. Pambabago sa ganitong paraan na ating natataasan ang kabulukan na nasa sanglibutan ito at ang pitan ito. Amen? Amen? Ito lang ang tanging paraan. Kaya ang laman na ipilit, subukan niya lahat na gumawa ng mabuti, he cannot meet God's standard. Only when you change into a butterfly. Amen? Hindi po sa pamagitan ng mga rules na thou shall do this, thou shall do that. Hindi po sa pamagitan nito. Nagawin mo ito, huwag mong gawin ito. They serve, okay? They serve. Ginamit sila. Subalit, ang mga ito ay dinadala tayo tungo doon sa metamorphosis. Pagkatapos ng metamorphosis, we don't want to sin, hindi ba? Pagkatapos mo nagbago, na metamorphosize ka, ayaw mo na magkasala. We want to fly. Gusto natin lumipad. We want to be with the Lord. Gusto natin na makasama ang Panginoon. And we want to do His will. Gusto natin gawin ang Kanyang kalooban. Okay? And that is the forming. Amen? That is the forming. Yun ang pagpaporma, paghuhubog ng kalikasan ng Diyos. At yung sinasabi, na sinilang ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Inyong nakita ngayon? Kasi ako lamang ay tao lamang. We cannot say that. If Christ in you, the two aspects, kaya He shall appear na nasa loob ng mga banal at kasama ng mga banal. Amen? Sa loob. Yun ang ating pinag-uusapan ngayon. And Christ in you has two aspects. Christ must be formed in you. Kailangan muna yung templo. Who is siya si Kristo. Hindi ba? At ang hinhabit ng templong ito ay si Kristo din. Kaya ang Diyos ay hindi pwedeng, o si Kristo ay hindi pwedeng manahan sa Adan na nasa atin. Maliwanag ko ba? Kaya kailangan kayong maging mga paru-paro. Amen? Nandiyan ba kayo? Kaya pilit ka ng pilit. Hindi mo inaayaan na dumaan ka sa process ng transformation, metamorphosis. You are doomed to fail. Okay. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we are being changed, transformed into the same what? Image from glory to glory, just from the Lord to the Spirit. Kaya ang ating makikita dito, ang Spirit ng Diyos ang siyang dahilan ng pagbabagong ito. Hindi natin magagawa ito sa pamagitan ng ating sariling kalakasan or effort. Ang ating tayong magagawa ay sumigaw sa Diyos ng tulong. Araw-araw, dahil ang problema na taglay natin, inaharap natin, ay naka-design lesson. Ang mga problema na taglay natin, naharap natin, ay naka-design para malikha ang pagbabago. Subat magkakaroon lamang ng pagbabagong ating tatanggapin naman ito sa tamang espiritu. Okay? Yan ay naka-design. Lahat ng mga bagay nangyayari para yung pagbabago ay maganap. Kung ito'y tatanggapin natin sa tamang espiritu. At kung ating sinisisi ang tao, if we blame Satan, if we blame people, if we blame ourselves, kaya ng ating mga sarili, we miss the whole part. Ating pong nakaligtaan ang ginagawa sa atin ng Diyos. These trials, these cocoons, ang mga pagsubok na yan ay ikaw ay para sa isang cocoon, nakabalot ka. That we are shut in, nakapalupo tayo. It is not of the devil. Hindi po galing sa diablo. It is not that we are the miserable failure. Hindi po ito ang issue. It is the Spirit of the Lord bringing the natural man into a tomb. Ito pong gawa ng Espiritu ng Diyos. Dinadala yung natural na tao natin, yung malikas natin, sa isang cocoon, sa isang libingan. The cocoon is a tomb. Yung pong nakita natin na ang caterpillar bago maging paru-paro,
dumaan siya sa isang kakun. At doon tayo dinadala ng Diyos, ng Spirit ng Diyos. Para maging paru-paro tayo. Alam po ninyo, hindi po interesado ang Diyos na siya po ay napapaligiran ng mga masisigasig ng mga Adan at Eva. Siya interesado lamang kay Kristo. Jesus, siya ang panganay sa maraming mga kakapatid. Sino mga kapatid niya? Tayo. At sila rin ay isinilang sa parehong isang Ama. Hindi ba? Isinilang tayo sa isang Ama. Katulad niya, sila ay mga anak ng Diyos at anak ng tao. Di ba si Jesus ay anak ng Diyos, anak ng tao? We also. Tayo ay sinilang ng Diyos, tayo ay kanyang mga anak, at tayo ay sinilang mula sa kanyang binhi. Ito po ang simpleng katotohanan ng kalikasan, na yung isinilang ng hayop ay hayop, at yung sinilang ng tao ay tao, at yung sinilang ng Diyos ay Diyos, at ang kalikasan ng Diyos ay nasa kanya. Hindi po ito, okay, baka kayo po ay pumutok kanyang ulo. Hindi po ito na tayo ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. It is that we are His children. Yan po ang tinuturong maliwanag ng Biblia, na tayo ay kanyang mga anak. So we are in a tomb. Okay, tayo nasa salang libingan, like the caterpillar, para yung kung lumabas ay hindi na po si Adan. Kaya ito po ang dahilan, tayo po ay naboborn again. Sa ganitong kaparaanan, bakit kailangan tayo pumabago mula kay Adan tungo doon kay Kristo? Why is it necessary po kailangan tayo mabago mula kay Adan tungo kay Kristo? Nandiyan ba kayo? Bakit po kailangan? Bakit hindi na lang tayo manatili kay Adan? Maging mabuti, dissenting tao, sinusubok natin gawin ang mabuti, nag-aaten ng church, trying to be nice, sikapin natin o tinutupad natin ang Torah, ang kautusan. Why not na manatili lang kay Adan? Bakit po? Pwede na lang natin gawin ito, hindi ba? Manatili tayo, mag-attend tayo, okay na. Bakit kailangan natin daan ito? Because God will not dwell in Adam. God will not dwell in Adam. Kailanman hindi pwede manang Diyos kay Adan sa lumang likas natin. Nandiyan po kayo. He cannot dwell, God simply cannot dwell in Adam dahil it is not suitable habitation for God. It is not suitable habitation for God. Hindi siya karapat-dapat na tirahan para sa Diyos. The only suitable habitation for God is what? That which has been begotten of God, which is Christ. Si Kristo, siyang isinilang ng Diyos, ang tanging nararapat na tahanan para sa Diyos. Sino siya? Si Kristo lamang. So ngayon, abang sa atin, ang ilan po sa atin, sa ibang panahon po tayo po nagkasala, ginagawa ang ating sariling kalooban. Ito po yung naranasan natin, hindi ba? Sa ilang panahon. Tandaan po natin, hindi kailangan ng Diyos ang kaguluhan at ininasa ito. Hindi po siya nalilito sa ating mga kapalpakan. Okay? Siya nandoon, nakaupo majestically sa kalangitan at naghihintay sa atin hanggang ating makuha ang kanyang sinasabi sa atin. Ito po ang kanyang ginagawa. Alam ba ninyo ang aking sinasabi? He said, o sige, lumabas ka. Kung hindi nyo nakukuha ang kanyang sinasabi, lumabas ka. Umikot ka pa ng isang ikot sa isang bundok. At nandito ako, sabi ng ating Panginoon, naghihintay. Hindi ako nasa anumang pagmamadali. Nandiyan ba kayo? Hindi siya nasa anumang pagmamadali. Minsan kasi po iniisip natin na tinatangka ng Diyos, na pinipilit ng Diyos na manahan sa atin hanggang kanya makuha ang ating isang paa. Hindi ba? Akala natin ganitong ginagawa ni Kristo. Pinipilit niya na manahan siya sa atin. No! Naghihintay siya na makuha ang isang ating paa. Tayo nakikipagbaka sa Kanya. Ang Diyos ay nakikipagbaka sa atin. Para bang katulad ng bago po tayo mag-attend na Sunday service natin, hindi po naalala? Bago tayo mag-attend na service, dahil yung mga may malaking sambahayan, sa loob ng bahay, lahat ay sumisigaw sa bawat isa. Ang mga bata, ito ang gustong gawin. Ang tatay, ito naman gusto niya gawin. The whole thing is an uproar. Ang lahat ng bagay nasa kaguluhan. Hindi ito kailangan ng Diyos. It doesn't need this commotion.
Hindi ito kailangan ng Diyos ang kaguluhan ito. Kaya ang kanyang gagawin ay kanyang sasabihin sa atin ano ang kanyang gusto. Kanyang sinasabi sa atin, nais kong manahan sa iyo na may kapayapaan. Ito sinasabi niya, nais kong manahan sa inyo na may kapayapaan at pagkakasundo, pag-ibig, kagalakan. Nandiyan ba kayo? Ito kanyang sinasabi. At ang atin naman sasagot sa kanya, okay, gustong-gusto ko, Panginoon, nais ko yan. Hindi ba? Magpasok ka, Panginoon. But the problem is, itong problema, God and we are incompatible. Ang Diyos at tayo ay hindi po tayo magkakasundo. Ang pakikipagsandidib natin sa Kanya ay tinakdang mabigo. Dahil sa oras ang Diyos ay magpasok sa atin, sasabihin natin sa Kanya ngayon, sa iyong palagay, kailangan natin gawin baga ang bagay na ito sa ganitong kaparaanan. Hindi ba ganito may kanya-kanya tayo, lagi tayong tama? Palagay di ba pwede manatili si Jesus ganitong environment? Pagpasok niya sa inyong puso, ngayon, Jesus, nandito ka na. Etong mungkahi ko, gawin mo. Sa palagay mo ba itong dapat kong gawin? O itong dapat gawin? Si Boy ay mayroong mas mabuting opinyon. Subat hindi ito kailangan ng Diyos. Kaya ang nangyayari, nagiging aloof ang Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo ba yung aloof? Pandatun. Are you still there? Tapos na po ang sermon ko. Alam niyo po, hindi po madali ang mga bagay natin pinapangaral. Gusto ko talaga mailip sa isang beses. Pero gayon pa man, nanawa po sa puntong ito, ang aking karap ay nagiging paru-paro. Amen? Hindi sila uod na pilit na nilalagyan ng pakpak ang kanilang mga likuran. Nandiyan ba ba kayo? Maili ko po. Tabing lang tayo manalangin. Salamat po, Diyos, nawa po sa puntong ito ay aming nakita ang mga bagay na nais mo para sa amin. Tunay po, Panginoon, na nais namin ikaw ay maporma sa amin. Gawin mo ang templong ito. Ay yung kalikasan ay maging kalikasan namin. Maging partakers of that divine nature, Lord. Makibahagi sa banal na kalikasan na yan. Kaya nawa po, Panginoon, sa oras nito kami po ay nakasulyag sa pamagitan ng iyong salita ng kalwalatian ng aming Panginoong Jesucristo. Patawarin niyo kami, O Diyos, kung aming pinamuhay ang aming mga sarili, kaparaanan. Kaya kami nabigo. Tinatangkang gawin ang mga bagay na maka-Diyos sa aming sariling kakayahan. Nawa, Panginoon, ang aming dalangin sa oras na ito, kami ay maging willing, Panginoon, na kami malagay sa isang kakong, sa isang libingan. Doon, Panginoon, ang process ng metamorphosis na yung pagbabago ng banal na Espiritu Santo hanggang sa takdang panahon, O Diyos, lumabas kami na parang paru-paro, nakakalipan. We can do your will. Sapat, O Diyos, tanging ang Diyos lamang ang pwede makakagawa ng pamantayan ng Diyos. Lord, we desire for your divine nature. Sapat, Panginoon, pag tunog ng trompeta, mahahayag ka. Ikaw ay nasa loob ng iyong mga banal at kasama ng iyong mga banal. Lord God, kung hindi ito nagaganap ngayon ang process ng transformation na ito, we are doomed to fail. Tiyak, Panginoon, kami ay mabibigo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagtanggap ng banal na hapunan, nawa ang pinaka-substance, ang pinaka-essence, ang pinaka-nature ng Diyos ay mahubog at maporma sa aming panloob na tao.
Sapat, Panginoon, ito lamang at pwede ka manahan sa templong ito kapag ito ay naporma sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya akin po tinatawagan ng ating mga pastors and ushers, please, to come forward for the Holy Communion. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga magulang, nawa po ang aking dalangin na makaroon po tayo ng pagnasa na mga bagay, mga pagsubok ng buhay na pinahihintulot ng Diyos sa atin we will not blame people, we will not blame Satan, we will not blame ourselves. Wala tayong sisihin sino man. Kundi, tanggapin ang mga bagay nito sa tamang espiritu para mga bagay nito ay magdala sa atin sa pagbabago tungo sa pagiging paru-paro ng Diyos. Lord, we love you so much. Forgive us, Lord. Please be serious. We are in the presence of the Lord this morning. Confess your sins before God. Ating pong ipahayag ang lahat ng ating makasalanan before partaking of the Holy Communion. Lord, cleanse us, Lord, cleanse us. Forgive us, Lord, sa mga bagay namin nagawa, naisip, nasalita. We want to be worthy, Lord. Thank you, Father, in the name of Jesus. Pagkatapos ng banal na hapunan,